Nako, heto na po mga kaubayan na Chis Escudero umamin na. Nako, at eto pa. Senator Loren Legarda naninindigan. Siya ang Senate President pro tempore. Senator Win Gatchalian bumitaw na. Aba, yan po mga kaubayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karibin natin. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtatrending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin ito mga kaubayan. Ito pong si Senator Chis Escudero. No, nung mga nakaraang araw mga kaubayan, palagi po natin tinatanong, no, kung kayo po ay nakasubaybay dito, kumusta na kaya yung mga kaso ni Senator Chis Escudero matapos po siyang lumipat sa kabilang bakod, no? Kasi naging tahimik po ang ombudsman. Pero eto, ngayong araw mga kaubayan, ibinida. Ito po ang balita. Chis Escudero ibinida na na-dismiss na ang 3 sa kanyang 5 kaso. Aba, dinadahan-dahan lang po nila. Pero 3 agad mga kaubayan ang na-dismiss 5 niyang kaso. Napatunayan, sabi po dito, 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin, sabi niya. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na. Napatunayan naming wala kaming kasalanan. Talaga ba? Ako, eto this is my personal opinion mga kaubayan. No, kasi nga po, sa sinasabi ni Senator Jinggoy na eto po yung kondisyon, pag lumipat kami dito, mawawala na yung mga kaso namin. So dito mga kaubayan, parang pinatunayan. Pinatunayan po ni Senator Chis Escudero na totoo po yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. No? Kasi 3 agad mga kaubayan ang na-dismiss. No? Hindi pa nga yata nagwa 1 week nang bumaliktad siya doon sa kina Win Gatchalian, di ba? Hindi pa, wala pang 1 linggo, 3 agad mga kaubayan ang na-dismiss sa kanyang kaso. Di ba? Very obvious naman ang mga galawan. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni As Nancy. Alam ng taong bayan na iyan ang kapalit ng paglipat mo sa SB11. Ayan, pinatunayan mo lang na ang sinasabi ni Jinggoy Estrada na kapag hindi ka sasanib sa SB11 ay makukulong ka. So dapat makulong ka para hindi masyadong halata. Mga PI ninyo, ayan mga kaubayan, masyado pong halata no, yung galawan nila. Alam namin kaya ka lumipat, di ba? Bakit namin? Ikaw lang kinasuhan. Oo nga. Di ba si Jinggoy wala mang kaso kung nagtalon tulad mo? Correct. Wag kami. Loko-loko. Ayan. Sabi po ni Jeffrey, wag kami ang lokohin mo. Loko-loko. Ayan. Sabi po ni Richard, kung di ka lumipat, kulong ka. Pero sa ginawa mo, wala kang paninindigan, sarili mo lang iniisip mo. Dahil kasama ka pala sa insersyon. Pag nanaig ng katotohanan, malamang Senator Escudero kasama ka sa makukulong. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Eto, kaya nga po nang sabi ko kanina, ito ay pagpapatunay. Doon po sa sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na kapag ikaw ay sumanib sa amin, lumipat sa amin, bumaliktad ka sa amin, pumunta ka sa amin, doon po sa kampo ni Soto, wala ka ng kaso. Diba? Pero dahil nga nanindigan si Senator Jinggoy na wala siyang kasalanan. Diba? Nagpakulong siya mga kaubayan kahit wala siyang kasalanan because we know it. Diba? Alam ng taong bayan. Ito si Chis Escudero, no? Ayan na. Yan na po ang ebidensya mga kaubayan. Ay nako. At ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin to, no? Importante po ito. Sabi po dito, House Leadership recognizes Win Gatchalian as Senate President. Aray ko naman Bakit kayo ang magre-recognize kay Gatchalian? Kayo ba ang mga senador? Di ba? Mga congressman kayo at alam po nating lahat
syempre papanig po kayo kay Gatchalian. Kasi most of the congressman ay involved dyan po sa flood control scandal na yan. Syempre sasabihin nyo, re-recognize namin si Win Gatchalian bilang Senate President para hindi na kami kasuhan, para hindi na kami imbestigahan. As simple as that, logically, di ba? Mga kababayan, yun po ang gusto nilang mangyari. No? Pero alam nyo, naniniwala bang taong bayan dyan? Mayroon pa nga akong isang nakitang balita mula sa mainstream media. No? Ginamit po ang taong bayan. Sabi sa balita most of the Filipinos nire-recognize or pumapabor, support Win Gatchalian as Senate President. Parang ganun yung context ng balita ng mainstream media. Parang ganito, di ba? House leadership recognizes Win Gatchalian as SP. So ang tanong dito, ano ang magiging benepisyo ng House of Representatives kung si Gatchalian ang magiging Senate President? Ligtas na sila. Di ba yun lang? One word, ligtas. 2 words, 3 words, sila. Di ba? 2 words, ligtas na sila 3. Di ba? Ay nako. Walang, parang niluloko na lang ang taong bayan talaga dito mga kababayan, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol yan. Talagang, sabi po ni Alan, sa Panta, syempre, parehong tuta. Correct, HOR, maleta gang. Ano pong iniimbestigahan? Maleta. Sino ang pumapabor? Yung maleta gang, HOR. So, kuwang-kuha na. Para di maimbestigahan ang mga maanumalyang flood control project kasi maraming kasabwat sa kanila. Buti na lang natuloy yung Senate hearing noong June 4, 2026 na sabi ng 18 ex-Marines yung nalalaman nila. Alam na ng taong bayan kung sino ang involved sa flood control scam. Correct. Ang tanong, ano batayan ng legality? Komentaryo o konstitusyon? Bangag ka rin bawin. Ayan, sabi po ni Ray 5. Sabi naman po ni DQ. Sabi niya po dito, malamang classmate sila sa Maleta Station. Ayan mga kababayan, no? Wala pong naniniwala na taong bayan. Dito po sa sinasabi dito, no, na well anyway, it's there, kasi sila naman ang nag-recognize. Pero ang taong bayan hindi po nire-recognize na SP itong si Win Gatchalian, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At ito ang pinakamatindi, di ba? Total na papag-usapan natin yung House of Representatives. Ayan o. Senator Tulfo pabor gawing state witness ang mga congressman sa flood control. Aray ko po. Sabihin na natin, for example lang, siya na po ang legitimate na chairperson ng BRC, ng Blue Ribbon Committee. Yan ang gagawin mo. Yan po ang gagawin niya mga kababayan. Diba? Gagawin niyang state witness yung mga congressman sa flood control. Sino pa mananagot? Sila nga itong mga involved sa flood control. Sila pa ang gagawin mong state witness. Ano ba ito? Kabubuhan na ito mga kababayan. Sobra pa ito sa pagtatakip. Tinahuban nyo na, tinakpan nyo na, no? Kulang na lang, ilibing nyo na yan. Diba? Ilibing nyo na yung flood control scandal na yan . Yung investigation, diba? Kulang na lang, ilibing nyo na lang talaga yung flood control investigation. Kung gagawin yung state witness tong mga congressman na ito. Aray ko po. Diba? Kanina, recognize nila na si SP, si Win Gatchalian ang SP. Diba? Tapos si Tulfo naman, gagawin silang, ano ba ito, reward? Diba? Si Tulfo, gagawin silang state witness kasi yung mga congressman gagawin state witness. Itong mga congressman, nirecognize na Senate President si Win Gatchalian. Diba? Ang galing ng pagkakatrabaho ninyo. Ang galing. Napakatalino ng mga bobong ito. Sabi po dito ni Carmelo Oga. Sabi po niya dito, saan na yun? Walay tarong puro na bangag. Oo nga wala na daw wala nang matino dito.
Nakakasuka ka na, Erwin Tulfo. Ayan. Pagkatutoy jud, state witness, sino ang nagnakaw ng kaban ng bayan? Ghost Congressman ba? Yun na, diba? Sige, pagpakong jud, good, mudili man pod mi mutuo. Oo nga, kahit anong gawin mo, hindi maniniwala sa iyo ang taong bayan. Nako po. Sabi po dito ni Tony, sira ulo din ni Erwin Tulfo. Mga congressman na sangkot sa anomalya gustong gawing state witness. Ayan gagawin mo pang state witness ang mga hinayupak na yan. Talagang sasabong ang taong bayan dyan, mga kaubayan. Hindi nila magugustuhan yan. Sabi po dito ni Emmanuel, yes, pwede yan para maitago lahat ng kademonyohan na ginawa ninyo. Tulko. Ayan, matulko. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan, sa gustong mangyari? No? Gustong mangyari ni Senator Tulfo na gawin daw state witness itong mga hinayupak ng mga congressman sa flood control scandal. Just comment down below, mga kabayan. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Hindi, tuloy na muna. Nakikita, nakausap ni Saldico yung, dahil lagi ako sa office si Saldico to get ano bang info dahil siya yung nag-feed sa akin. Ito yung palabas natin. Ito yung gusto ni speaker na news natin. Because that was the director for communications. Siya sumalan sa noon. Sabi ko naman sa inyo, kala nyo nag-aano si PH kung gaano ka kukups at kababoy ng tanong ng mga taga-House of Representative nung mga panahon na yun. Kasalanan ho ng mama na yan. Hindi ko sila nakita ko yung mga party leaders, mga senior leaders ng Congress. Yun, nakita ko mga ordinary congressman, may mga bit-bit na mga folder, papel, mga program of work, na ganito kakapal. Nako, sinasabi ko sa'yo, nadudulas ka eh. Nako, ito na ho mga kababayan, nagsalita na itong si Senator Loren Legarda. Unconstitutional yung ginawa ng Maletagang na pag-agaw sa kapangyarihan sa Senado. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ng interview nitong si Eric Sylvester. Na kung saan butatahan na naman ho siya dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Huwag ka na kasing naho tayo dyan sa mga na isa. Nagkagulo eh. Ipahon na to dahil Ilawan, Talyana. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Yan. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. So lahat ng ginawa pala nila doon, hindi nakahango sa alituntunin. Pambira. So hindi pala iligal. Ang illegal pala yung ginawa nilang pag bakante-bakante, kasi wala silang quorum kasi 12 lang sila eh. Dapat 13 quorum, di ba? Paano sila nagka-quorum? So, lahat ng ginawa nila mula sa roll call hanggang doon sa pagbabakante ng mga committee chairmanship, hanggang doon sa paghahalal sa mga pro tempore, kung sino-sino man dyan. Di ba? Invalid pala lahat ng ginawa nila. Okay lang ba to sa sambayan ng Pilipino? Okay lang ba para sa ating men in uniform? Diba? Wala ano ho yan. Ika nga makikita ho natin yan sa mga susunod na panahon. Pero ako nakikita ko dito kung ngayong mga panahon na to, tayo lang ang ika nga sumasagpang kalukuhan ng administrasyon na to. Walang nangyayari. Nakikita nyo naman ho mga kababayan. Meron naman. From 23 million yung followers nitong si Rapi Tulfo in Action, naging 22 na lang. Meron nangyayari. Diba? Malaking bagay ho yun. Yung ika nga presensya natin sa social media. Meron nga. I mean, yung ika nga yung tipong makakapagpabago dito sa bulok na sistema na to.
Sa tingin ko kung sino yung mga nakapaligid niyan kay Bangag pagdating ng panahon, sila din yung mga magiging catalyst para magkaroon ng pagbabago dito sa bansa na to. Sila magsasagpangan na eh. Sila maglalaglagan na. Habang palapit ang 2028, dalawang bagay lang mangyayari dito. Mas magiging close sila, yung mga nakapaligid nila, magiging yung banding nila, mas titindi pa. Dahil alam nila, pagka dating ng 2028, kailangan mapanatili nila sa kanilang kapangyarihan. O pagka nararamdaman na nila na nabibitawan na nila yung kapangyarihan at poder sa Malacanang, doon na ho sila magpupulasan. Magkakanya-kanya na yung mga yan. Sino-sino sa mga nakapaligid kay Marcos Jr. ang magsasalba sa mga sarili nila? Yun ho ang aabangan natin dyan. Kasi tayo kahit na anong mangyari, hindi na tayo bubuto ng Marcos. Ligarda, o si Lian na lang siguro, pero itong si Loren, hindi na. Kaya Let's tulad go. sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Yan. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.